Okay, maulan na hapon sa inyong lahat. Good afternoon. At heto na po, pag-uusapan natin itong nangyayari ngang away dito sa Senado, dito sa minority at dito sa majority na mukha yatang mas lalong lumala itong mga away nila, no? So yan po ang pag-uusapan natin kasi po akala natin na itong mga minority ay syempre they will act as a minority, 'di ba? Kung anong ibig sabihin, irespeto ang mga majority. Pero ang nangyayari ay parang ang minority ngayon ay hindi rumirespeto sa majority, 'di ba? So ganyan po kaabusado itong mga minority na ito. Kita ko nga sa social media, grabe, ang daming mga nagagalit sa mga tulfo. Okay? Pasensya na sa boses ko ha kasi medyo umuulan ngayon yung pinifilter natin yung boses natin kasi para hindi natin marinig yung ingay ng ulan. Pero maulan dito guys sa amin, no, sa Visayas. Maulan na hapon. At kaya nga no ay dahil diyan sa kaguluhan na yan ang ating pag-uusapan kasi itong ating presidenteng Bongbong Marcos, presidente ninyo yan Itong mga grabe, itong mga dilawan at mga loyalista. Kasi po, sinisisi niya ang Senado ngayon na parang hinikayat niya ang Senado na bumalik na kayo sa trabaho. Sabi ko naman sa sarili ko, si BBM nang hinikayat na bumalik na sa trabaho ang Senado, ikaw rin naman ang dahilan yan na hindi makapagtrabaho ang Senado. Kasi, totoo. Alam naman natin na yung minority 11 na yan, hawak ang mga lieg nito ni BBM. Itong minority 11, kaya nagkagulo yung Senado na yan. This is my own opinion this is my own analysis. Walang ibang dahilan yan, si BBM. Kasi nga, patungkol yan sa flood control. Kasi, tingnan nyo. Ayaw nilang matuloy ang Blue Ribbon hearing na yan. Takot sila. Ito mga tulfo na ito, grabe ang bilib natin sa kanila noon, no? Matapang. Kahit sino, babanggain. Ano na nangyari ngayon? Mga tulpok, anong nangyari na? Sa sobrang dami ng problema ng Pilipinas, tiklop ang bibig ninyo, tahimik kayo. That only shows na kayo, selective rin kayo sa inyong tulong. Akala natin noon, ang mga tulpok para sa mga masang Pilipino. Para sa mga pobre kasi sila yung nagtatanggol ng mga mahihirap. Yan ang sabi nila noon, di ba? Ngayon, mga tulpok, sa sobrang tapang ninyo at puro lang naman kayo laway. Ngayon lang natin nakita na kayo, wala kayong bayag. 'Di ba? Kasi bakit kayo, tahimik kayo diyan sa flood control na yan kung sino yung mastermind na yan? Kayo mga tulpok kayo. Tahimik sila. Hindi nyo kaya kung ano yung ginawa ng mga Duterte? Tapos may gusto pa kayong tumakbong presidente? Pwe! Ay nako, yan. Pag-usapan natin yan si PBBM kasi yung Bongbong Marcos na bangag na yan, gusto niyang magtrabaho ulit itong Senado. At itong mga kagaguhan ng SB 11 na itong mga bangag 11, pinagbibitiw sa pwesto itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Tingnan nyo, pinagbibitiw nila. Wala pa ngang isang buwan itong mama ito na naging Senate President. Binastos na ninyo. Ginajudge na ninyo kaagad. Ganyan ba ang tamang demokrasya ng Pilipinas? Sa totoo lang, sobra pong nakakahiya kayo. Kaya galit po ang taong bayan sa inyo. Hindi nyo pinagbigyan si Senate President Cayetano na maipakita ang kanyang leadership. Kaagad ninyong inaway ng inaway, kaagad ninyong hinusgahan,
Tapos ngayon gusto niyo ipinagbibitiw. Is that fair ni Cayetano? That's unfair to him. Noong panahon na si Itbulaga Soto ang naging Senate President, nirespeto yan ng mga minority noon, which is the majority ngayon. Oh, wala kayong hiya eh. Nung panahon nila, nirespeto kayo. Pero nung panahon nila ngayon, hindi na ninyo nirespeto. Kaya galit sa inyo ang taong bayan. Mga bangag kayo eh. At heto pang matindi. Ito yung nakakatakot. Itong mga dilawan, kinasuhan pa nila si si Senate President Cayetano, si Senator Padilla, which is si Robin Hood Padilla, at itong USAA Sergeant at Arms Aplaska. Dahil raw tinulungan raw nila ito, tinulungan raw nila si Bato para makatakas. Alam naman po natin na walang nilabag si Bato noong umalis siya sa Senado kasi wala pang warrant of arrest. Tapos ngayon, ito yung nakakatakot kasi itong si Aquino D, yung mga Aquino na yan, yung bangag na Aquino rin, yung ewan ko lang sa kanya kung meron siyang diferensya sa utak. Pero mukhang meron eh. Di ko lang alam Siya nagsampa ng kaso. Kasi tinitake advantage niya, nakakampihan sila ngayon sa administrasyon. Yan ang katotohanan. Kasi ako sa totoo lang, nananawagan ako sa mga DDS. Alam naman po natin mga DDS na marami tayo. Mas marami tayo dito sa mga nag-iingay na mga dilawan at mga loyalista. Itong kagaya ni na Aquino D na nagsasampa ng kaso dito sa mga kung tutuusin, isa sila sa mga rason na sila yung nagpapagulo ng ating bansa. Nagpapagulo ng ating sistema, ng ating gobyerno. Yan sila Franz Castro, Aquino D. Ang dami nila. Yan. Pumunta pa nga doon sila sa Senate, di ba? Nagdala doon. Integrity raw. Bakit? Si Castro may integrity ba? Nakakahiya kayo. Guilty ka sa isang kaso mong kidnapping, di ba? Tapos integrity. Sina Winnie Monsod, mga matatanda na ito eh. Mga gurang na ito, instead na mananahimik kayo, mag-enjoy kayo sa mga apo ninyo, sa inyong mga anak, ano ginawa ninyo? Sumali pa kayo sa politika? Ito yung nagpapagulo sa ating bayan. Yan si Aquino D. Bata pa yan, pero isa yan sa nagpapagulo. So I am calling all the DDS na mga kasamahan natin dyan sa Maynila, gumawa rin kayo ng aksyon. Okay? Huwag tayong papayag na lamunin tayo dito sa mga dilawan at mga loyalista. Gumawa rin tayo ng aksyon. Kung meron man tayong nakikitang mali dito sa mga tao nitong ginagawa nila, kasuhan rin natin. 'Di ba? Kasi tayong mga DDS, which is tayong yung marami dito sa Pilipinas, parang tayo yung inaapi. Dahil alam ko naman mga DDS mga mababait. Pero yung sobrang kabaitan naman, sometimes aabusuhin tayo. Tingnan nyo, gaano kabait itong mga majority na binubuli pa sila ngayon ng minority. Kasi ang minority, hindi nila kaya na kakaharapin itong hearing bukas sa Blue Ribbon. Kasi ang una sa listahan doon, si Martin Romualdez. Patay tayo dyan. Kaya pala itong mga tulpok na ito, ang ingay-ingay na nila ngayon. Kasi, ang ingay-ingay nila kung makasabi sila na taong bayan, pero pagdating dito sa flood control, tahimik kayong mga tulpok kayo. Maknyo! Mga tulpok, maknyo yung lahat. Gago kayo. Pakikinggan rin natin itong si dating
Senate Minority Leader na si Coco Pimentel sa interview niya dito kay Ted Filon. Mamaya, okay? Para malaman natin kung ano yung opinion niya patungkol dito sa away na ito. Okay? Pero guys, bago ang lahat guys, paki-like, paki-share itong video natin, no, para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi na pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? Heto, pag-greet muna ako dito sa mga nagpapag-greet na mga audience natin. Jocelyn Norgano. Ayan. Good morning, Sir Donmar. I'm watching from Saudi. Ayan. Julia Sugiyama. Good evening po, Sir Donmar TV. Ayan, laging araw-araw ito si Ma'am Julia eh. Kamurudin Kamad. Thanks. We are watching your vlog time to timely. Ayan. Thank you, ma'am. Maria Stenger. Thank you, Donmar TV, for sharing VP Sara Duterte message or reminder to everyone, especially to those government officials. BBM abused the law of our constitution. Totoo. Buti pa itong si Ma'am Maria nakikinig po sa mga mga pangyayari which is tama ang kanyang opinion. Fe Gonzales, mangyari pag hinili na lahat ng majority? Fe Gonzales, ewan ko sa'yo, hindi ko kayo maintindihan. Okay? Ito. So, thank you sa mga nagpag-greet. Thank you sa inyo. Ayan, lagay ko dyan. So, simulan na natin ha. Punta tayo kaagad dito sa panawagan ni BBM. Ewan ko lang. Ikinalulungkot naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang dapat lang siyang malungkot, girl. Kasi siya ang dahilan nito bakit magulo ang Senado. nangyayaring gulo sa Senado. 2 araw na kasing hindi nakakapagsesyon na ang mga senador. Live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Maricel, ano bang sinabi ng Pangulo? Nikki, nanawagan nga si Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador, partikular yung mga miyembro ng majority bloc na bumalik na sila sa trabaho. Sa isang ambush interview, tinanungan natin si Pangulong Bongbong Marcos kung ano ba ang masasabi niya at gusto niyang sabihin dito sa mga senador na hanggang ngayon ay hindi sumisip. Kung ako wag na ninyong tanungin si BBM kasi hindi yan siya makakatulong. Kung tatanungin niyo si BBM sa gulo dyan sa Senado, mas lalong gugulo ang Senado. Huwag niyo nang tanungin. Siya nga ang dahilan dyan bakit nagkagulo. Tanungin pa ninyo. Diyan sa sesyon ng Senado. Sabi ni Pangulong Marcos nung siya ay senador, ang pagkakaunawa niya sa ikukumpara na naman siya nung panahon siya ay senador. Bakit? Nung senador ka, ano nagawa mo? Singhot-singhot. rules ng Senado, dapat at least 3 days prior doon sa session, ipinagbibigay alam kung kanselado ito o hindi. Dapat meron ding valid reason for canceling yung session sa Senado. Pero sa pagkakataong ito... Alam mo nang binaboy ang institusyon ng Senado, pariak-riak ka pa ng cancel. Siyempre, ika-cancel yan ni Senator Alan Peter Cayetano kasi yung kasamahan nila, hindi yan pwedeng i-ignore ni Alan Peter Cayetano. Kailangan nilang tulungan si Senator Jinggoy na kung aarestuhin man si Senator Jinggoy sa labas ng premises ng Senado. Kasi bastos eh. Bakit sa loob pa ng Senate premises siya huhulihin? Wala na ba kayong respeto sa mga ibang senador? Sa bagay, itong mga minority na ito, hinahayaan lang nila. Kasi alam nila na ang hinuhuli nila, kaaway nila. Di ba mga ingrata? Mga hipokrito rin eh. Di ba? Pero kung ikaw, naninindigan ka ng pagkakaisa, nanindigan ka na bilang senador, sa kapwa mo senador, dapat tinulungan ninyo si Jinggoy. Pero bastos kayo eh. Pati kapatid, bastos. Sabi ng Pangulo, parang wala naman siyang nakikitang valid reason para hindi ituloy yung session sa Senado. Valid reason? Bakit, BBM? Sino nag-utos para hulihin o arestuhin itong si Senate Jinggoy Estrada? Alam ko naman may basbas yan galing sa Malacanang And at the same time, kung gusto nyong hulihin si Senator Jinggoy, pwede man nyo ang hulihin sa bahay nila.
pwede nyo namang hulihin yan after the session. Bakit talaga inano ninyo, hinuli ninyo kasabay ng session para maging magulo na naman ang session ng Senado? Para ang magmukhang may kasalanan si Cayetano na naman para mapalitan si Cayetano. 'Di ba? Mga gago eh. Gago talaga. Mukhang hindi naman daw valid reason yung pagsama sa isang senador o paghahatid. Matatandaan kasi natin na nung unang araw na hindi natuloy ang sesyon dyan sa upper chamber. Okay, kasi wala kayong paki kay Jinggoy. E paano yan? Si Marcoleta at itong si SP Cayetano, nagpakita sila ng remorse. Nagpakita sila ng kapwa senador namin, inaresto, samahan namin. Nagpakita ng samahan. E kayo, mga minority, bastos kayo. Ay dahil sumama etong si Senate President Alan Peter Cayetano kay Senador Jinggoy Estrada nang arestuhin siya at isyuhan ng arrest warrant ng Sandigang Bayan dahil nga sa kasong plunder. Ang sinasabi ni Pangulong Marcos kanina sa ating panayam, napakarami ng assistance na kailangan ng taong bayan, ng mga Pilipino at hindi ito uusad kung walang ginagawang aksyon ang sangay ng lehislatura. Makikita daw na co-equal branches ang executive, legislative at saka ang judiciary. Ang executive at ang hudikatura patuloy ang pagtatrabaho pero makikita na nakatenga ang trabaho ngayon ng lehislatura dahil nga sa Disclaimer lang ha, itong News 5 na magbalita, ano ito ha, bias po itong magbalita itong News 5. Pero still, itong video na ipakita para i-correct natin ang maling balita nila ha. hindi pagganap sa tungkulin at pagdalo sa sesyon ng ilang mga senador. Pakinggan natin, yun naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. I'm afraid. Get back to work, kaya bumaba yung rating mo. Ikaw na lang ang magtrabaho. Kasi ikaw na yung magaling. Wala nang ibang taong magaling ngayon kundi ikaw na lang, BBM. Kaya negative 15 ang rating mo sa mga tao. Ikaw na ang magaling. Sige. Whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership into the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the essential business of legislation in government. Kung makapagsabi ka, parang wala kang kinalaman sa nangyari. Which is ang Senate majority gusto nilang maimbestigahan ang flood control. Ikaw ayaw mo kasi. Kaya ang mga SB 11 mo nag-iingay. So, kung ang suggestion ko sa iyo, manahimik ka. Huwag kang makisali sa away. Wala kang karapatan para mag-advise sa kanila. Tumahimik ka. Huy! Nikki, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, very sad. Nakakalungkot itong nakikita natin na nangyayari dyan sa Senado. Pinag-aaralan daw nila yung ating batas, kung ano yung mga legal options para maibalik sa normal ang sangay ng lehislatura. Ang solusyon nila, kasuhan. Kasuhan na naman nila si Cayetano. Ay nako. Ako grabe, sabi ko, tama nga yung sinabi ng ibang mga vloggers na ang nangyayari ngayon, at sabi pa nga ni Mayor Baste na it's like declaring martial law without declaring it. Okay? Ang nangyari po ngayon, martial law na. Pero hindi nila dineclare. Palihim na nagma-martial law. Pantakin nyo? Isn't it ironic? Isn't it suspicious na ang mga kinasuhan majority lang? Di ba? Hindi pa ba obvious? Itong gobyernong ito, hindi pa ba obvious? Di ba? Tingnan ninyo ang mga iyakin na mga minority. Panoorin ninyo. Umiinit ang bangayan sa Senado ilang araw bago ang sine die adjournment o pagsasara ng sesyon ng Kongreso. Hirit ng minorya kay Senate President Alan Peter Cayetano mag-resign na. Nagpatutsada naman si Cayetano sa minority bloc na anyay namemersonal. May express report si Mon Gualvez. Senate President Alan Peter Cayetano
should resign. Hoy, manihimik ka. Bumalik ka sa radyo. Unang-una, Tulfo, wala kang karapatan para sabihan yan ni SP Cayetano na mag-resign. Kasi yung utak mo at utak ni SP Cayetano ang layo. Ganito lang kaliit yung utak mo. Ang kay Alan, sobrang laki. Abogado ka ba? May alam ka ba sa batas? O alam mo lang yung bend and bend the law? Bend the law ka lang eh. Sa Bisaya pa, hilas po yung mga Tulfo. Baling hilasa. Sobrang yabang talaga itong mga itong dalawa oh. Itong dalawa. Yabang ninyo. Ako, saludo ako sa inyo sa pagtutulong ninyo ha. Sa mga kabit-kabit na problema. Matapang kayo. Pero when it comes sa mga big fish, yung mga malalaking tao, pwe. Wala kayo. Wala kayo mga tulpok. Tulpok nga tawag ko sa inyo eh. Mga tulpok kayo eh. Boo! Magaling lang kayo sa mga ganyan-ganyan ninyo eh. Di ba? Mga tulpok, mga mainitin ang ulo. Kapag mainit ang ulo, bumababa po ang decision making. Ha? Ika nga, sabi nila, when the emotions are high, the intelligence are low. Mga tulpok. Ganyan. Yan sila. As he has shown that he cannot function Nagbabasa pa. Nagbabasa pa siya sa monitor. Yun lang ay sasabihin mo. as the leader of the Senate anymore. Sa pangunguna ni Senador Erwin Tulfo, nanawagan ng Senate Minority Bloc na magbitiw na si Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod yan ng hindi pagdulumuli ng Majority Bloc sa sesyon. Boycott nga. Yesterday, malinaw pa kami. Real talk lang tayo. Nagalit sila dahil hinuli si Senator. Hindi naman sila nagalit. Ikaw ang nagalit. Yung kapatid mo na Rosy Chicks, si Rapi, nagalit siya na pinatayan raw sila ng ilaw at aircon. Hindi naman kasalanan yun ni Senate President Alan eh. May nagka-problema raw doon yung main switch ng kuryente doon sa GSIS building. Pinagbibintangan pa ninyo si Senator Alan Peter Cayetano. Mga gago rin eh. Hoy. Iniisa-isa daw sila. Si Senadora Risa Ontiveros, binanatan ang panawagan ni Cayetano na makiisang minorya sa pag-boycott sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamunod. Sobrang arte nitong mga minority, no? Akala mo mga magagaling? Na kayo, no wonder ang taong bayan galit sa inyo. Galit sa inyo. Kahit nga mga sarili ninyong Facebook page, binabash kayo eh. Tinitingnan ko, binabash kayo. Habang nasa plenaryo ang Solid Block 11, naka-Facebook Live naman si Senate President Cayetano. Kayo ang nami-personal, so let me ask the 11 minority who's asking me to resign now. Well, kahit na isang oras, binigyan niyo ba ako ng chance? Correct. Git ni Cayetano, Yan ang point eh. They never gave a chance to Senate President Cayetano. Hindi pa nga siyang umabot ng 3 weeks. O 2 weeks. Di ba? walk out sila pero sa tamang paraan. Gagamitin po nila yung numbers dahil po dun sa hindi makapasok si Senator Bato at dahil kinulong nila si Senator Jinggoy, tapos tinatakot yung iba namin mga kasama na susunod na kayo, tapos hihintayin kung may event. Alam nyo, sa totoo lang ngayon, mas pinapaniwalaan ngayon ng taong bayan itong statement ni Senator Alan. Mas pinapaniwalaan pa ngayon ito compare nilang 11 na mga bangag. Or hindi pwedeng isa namin kasama or nag-CR lang, tapos papalitan nila yung mga miyembro ng committees. Agad naman niyang tinabla ni Ontiveros. Hindi po namin hinahadlangan magpatuloy ang anumang pagdinig ng komite basta nasa tamang paraan. Sa nauna pa niyang Facebook Live, kinumpirma rin ni Cayetano ang isiniwalat ni Senator Jinggoy na inalok siya ng minority na mag-over the bakod. Na ano sila eh, napahiya sila dito kasi na-booking sila dito eh. Na tinakot si Jinggoy. So alam ko for a fact na totoo
na binabargain ang kanyang kaso, I am a witness. Narinig ko yung mga offer Correct. sa kanya. Wala ka ng kaso, wag ka lang kakalas. The minority senators knows this, so stop lying. Sinagot naman ni Senator Erwin ang akusasyon na tinatakot nilang majority sa gitna ng kinaharap nilang kaso. Kaya ba diktahan si Boying Rimulyo? Kaya ba namin diktahan yung mga... Sus, palusot pa. Huwag kang palusot, sir. Oh, klaro sa mukha mo, oh, palusot ka pa. Sinungaling kang gago ka. Ha? Sandigan Bayan Justices? Abay, That's my opinion, ha? Sa tingin ko, nagsisinungaling siya. nakakawalang respeto naman po at galang yun. Mensahe pa nga niya kay Cayetano. Sa tingin ko lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha nun, baka tatalbog lang mo yung palakol. Vlogger na po yata si Senator Cayetano. Total, ayaw mo lang manggawin. Si Cayetano pa ang vlogger ngayon, ha? Ikaw nga yung radio commentator, eh. Di ba? Mahiya-hiya ka naman kay SP Cayetano. Ang layo mo, sa utak pa lang, ang layo. Alam nyo ba kung ano ang magaling yung mga tulfo? Magaling lang sila magalit. Oh. Mainitin ang ulo. Yan ang talent nila. Oh, wag na tayo magbiruan, ha? Ang talent ng mga tulfo, uminit lang ang ulo. Oh. Di naman kayo magaling sa batas. Ha? Magaling lang kayo sa init ng ulo. Ng trabaho mo, i-designate mo na lang ang pro tempore mo si Senadora Loren Legarda na paging presiding officer. May hamon din si Senator Raffy Tulfo kay SP Alan. Hinahabol ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, Isa. pumunta ka dito. Otherwise, Sinabi pa niya, ha? Hinamo niya si Senator Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka dito sa Senado. Alam mo, Raffy Tulfo, sabihan kita, ha? Ang isang pagiging senador ay hindi po yan kung sino ang mas matapang. Okay? Bakit? Ikaw, matapang ka ba? Mas matapang si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi hindi sila takot na imbestigahan itong Blue Ribbon Committee yung sina Martin Romualdez. Ikaw, ni minsan, nabanggit mo ba ang pangalan ni Martin Romualdez? Ikaw yung walang bayag, ikaw yung duwag, ikaw yung bakla. Ha? Nang ano pa ka, nang hahagit ka pa ng kung matapang ka. Yan ang talent ng mga tulfo, eh, tapang-tapangan, eh. Yan ang talent ninyo, tapang-tapangan. Hindi po yan sa tapangan, sir. Dito yan sa utak. Okay? Pautakan po ang ano. Ang ginagawa po ni Senator Alan Peter Cayetano is just the welfare of the Filipino people. Okay? Gusto niya maipakita sa taong bayan na itong Senado na ito ay karespeto. Walang karapatan ang CIDG o kahit nino man, NBI, kapulisan, na doon sa loob mag-aresto. Kung ihahambing nyo si De Lima at si Trillanes na dyan sa Senado inaresto, hindi naman yun kagalang-galang. Hindi na. Mabastos yun, eh. Pero ito nga yung si Senator Jinggoy, ha? Respeto naman tayo. Di ba? Kahit paggalang sa kapwa ninyo senador, hindi nyo maipakita. Tapos sabihin nyo ngayon, kung matapang ka, pumunta ka dito. Gago. sakit yan, imbis na pumasok siya rito, itong si SP Alan, sa Facebook siya, papasok. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, at sinumbong ko na kayo kay Tulfo. Sa huli, iginit ni Cayetano na willing siya magbitiw Tumpak basta yun, buo pa rin ng majority 13. Inimbitahan niya rin ang minority para pag-usapan ng muling pag-iimbestiga sa flood control scandal. Nagbabalita mula sa Frontline. So yan po ang kaguluhan. Ito pa, ha. Ito yung isa sa pinakadahilan bakit mas lalong gumulo ang Pilipinas. Ito, panoorin ninyo. Sinampahan ng reklamong obstruction of justice sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kaugnay nga yan sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa mula sa Senado. Para sa Express Report, makakausap natin sa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, sino ba ang naghain ng reklamo?
Hindi nagtungo nga ang grupong Tindig Pilipinas sa pangunguna ng kanilang convenor na si Kiko Aquino D. At nagpunta sila rito sa tanggapan ng ombudsman para nga formal na maghain ng Sino yung nagsampa ng kaso? Kiko Aquino D. Sino si Kiko Aquino D? Dilawan. Siya ang nagsampa. Si Kiko Aquino D, siya ang nagsampa ng kaso kay Cayetano, Padilla at si Aplasca. Sino si Aquino D? Isang dilawan. Sino ang mga dilawan? Kuko. Kuko ng taong bayan. Ha? Mga kuko lang ng taong bayan. Anong ibig kong sabihin? Ito sila Kiko Aquino D na mga dilawan. Konti lang itong mga dilawan compared sa mga taong bayan na sumusuporta ngayon kay SP Cayetano. Yan ang point ko. Huwag na tayo magbulahan ha. Majority of the Filipino people supports VP Sara. Supports the majority 13. Kasi 13 sila eh. Dalawa, inaresto na nila yung dalawa eh. Majority of the Filipino people. Kaya, ipinaalala ko dito sa Donmar TV, na itong si Kiko Aquino D, ang kakapal ng mukha, na kukulang kayo kukulang kayo ng taong bayan, magkakaso ka pa dito sa mga majority 11? Wow! Wow, ang galing! ang reklamong obstruction of justice laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil yan sa umano'y naging papel nila para harangan yung pag-i-implement nga ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. At ayon kay D ay ito Isa pa yan eh. Itong ICC na ito, isa ito sa mga dahilan na mas lalong gumulo ang Pilipinas dahil dyan sa ICC na yan eh. Oo, totoo. The reason why magkagulo ang Pilipinas ngayon dahil dito sa ICC, sa totoo lang. yung paraan nila para nga makamit yung pananagutan dahil hindi raw maganda na ito yung nakikita ng publiko na tinutulungan nila ang isang tao, isang pugante na hindi harapin yung kanyang kaso at yung mga nangyari din daw sa loob ng gusali ng Senado dahil nga sa naging putukan dahil lamang sa pagpigil nga na may silbi itong warrant laban kay De La Rosa. At bukod kay Aquino D, kasama rin niya sina Sylvia Claudio at si Father Flavie Villanueva at iba pang mga... Sino? Si Father Flavie? Yung dating adik? Maniwala ba tayo dyan? Ang daming galit. Itong si Father Flavie, ito yung ini-example ko sa inyo na ang daming galit nito mga majority of the taong bayan. Galit dito sa pari na ito. Tapos ang News 5, pinapaniwalaan nila itong mga taong to. Tapos kakasuhan nila itong si Cayetano, Padilla at si Aplasca. Okay? Kasi alam ko naman na ginagawa nila itong mga paring ito, ginagawa nila ito kasi alam nila nakakampihan sila ng administrasyon. Gagamitin rin sila ni BBM. So anong tawag dyan? Silang dalawa, naggamitan. Ginamit nila si BBM, ginamit rin sila. Ganon ang storya. Civic society group na nag-aalala dahil nga daw sa nangyayari ngayon sa Senado at gusto rin nila na ine-explore din daw nila ni Kino yung pwedeng gawin para din mapuwersa itong majority senators na bumalik. Ano nangyari? Bakit na-pause? Patuloy. Sige, patuloy. Sereno pa Sergeant at Arms Na bumalik sa trabaho. Sereno Senator
Source na bumalik Basta yun ang balita. Kinasuhan ni Kiko D ang mga at itong si Father Flavi. Kinasuhan nila. Naputol yung video eh. Punta na tayo kagad dito. Makinig tayo kay dating Senador Pimentel. Okay, ito. Narito na po sa linya ang former senator, former Senate President at dati rin pong leader ng minority group sa Senado, Senator Coco Pimentel. Magandang umaga po, Senator tuloy. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha, sa lahat po ng nakikinig sa atin. May buntag sa tanan. Good morning po, former Senator. Sir, hingin lang namin ang reaksyon ninyo dito sa nangyayaring gulo at drama sa Senado. Kahapon, wala pa rin pong session, at hindi po sumipot itong majority block. Ano pong reaksyon nyo dito? Hindi po maganda yan kasi yung majority, kayo ang nagkokontrol sa Senado. Kaya nga kayo nagbuo ng majority dahil gusto nyo kayo ang magpatakbo ng Senado. Tapos, ayaw nyo ng session. Hindi po pwede yan kasi Philippine Senate, part ng legislatura, kailangan mayroong mga debate dyan sa plenary session. So, bakit binoboykot nung mga nag-volunteer na magpatakbo ng Senado? So, maling-mali po yan. At saka, hindi nangyayari yan. Ang nalulungkot ako na pag sinasabi ng minority na hindi sila sinasabihan, medyo bastusan na po yan. Oo. Ngayon po, deadlock yung numbers natin, 11-11. Senator Coco, sa tagal nyo po sa Senado, ito ba matatawag natin na first time na nangyari yung ganyan na hindi inaabisuhan yung minority senators na hindi magkakaroon ng session? Correct. Tapos ang majority pa ang hindi pumupunta. Baliktad na mundo po yan. Kasi ang dapat ang mga nagpoprotesta diyan yung mga minority kasi sila ang nagche-check sa majority. Tapos kung ang pakiramdam ng minority binabraso kami ng majority kasi sa dami ng numero nila, kasama sa mga protest action yan yung walk out, boycott, kayo na magbuo ng quorum, ganyan, hindi kami kasali sa quorum, obligasyon ninyo ang magbuo ng quorum kasi kayo ang majority. Yan ang nangyari ngayon. Ano ba yan? Majority ang nagpo-protesta sa minority. Ang masakit dito yung respeto, yung common decency among colleagues. Kasi nung time na nasa Senado ako, nung minority leader ako, 3:00 ng hapon ng usapan kahit ma-delay yan, kunyari 4 o'clock, si SP Biggs, nagte-text sa akin yan. O pwede ba 4 p.m. kasi may bisita pa o meron pang na-delay tayo, na-delay yung commission on appointment. Parating merong communication, basic respect sa kasama mo sa Senado. Basic respect and decency. Pero kanina nabanggit nyo po, hindi dapat ito ginagawa ng majority dahil nasa kanila ang control. Pero nasa kanila pa po ba ang control sa ngayon kung ang numbers natin ay 11-11? At ganito po ang ginagawa nila na hindi nagpupunta para sa sesyon sa Senado? Kaya nga tayo napapatanong ngayon. Baka ang kilos nila, kilos minority. Nakuha nyo? So, yes. Kilos minority yan . So bakit ganyan nga ang nangyayari? So ano ang sabihin nun? Ang pakiramdam nila, pag mag-a-attend sila, bigla na lang magigising sila sa katotohanan na minority na sila. Ganun ba? O kung ganun man, hindi ba din yan? Ayaw mong tanggapin ang realidad? Dinidelay, huwag ka mag-session para hindi mo harapin ang realidad? Tama ba yan? I mean, Senado to, hindi naman to laro-laro . Philippine Senate po ito. Ang daming nakabinbin na mga bills diyan. O na ang iba doon mahalaga sa buhay ng tao. Yung katwiran na itong ginagawa nila ay legal, moral, kasi gusto raw kunin ng minority ang mga chairmanship ng committees. Ngayon
Yung pong ganun mga katwiran, kaya daw sila nag-boycott sa sesyon. Hindi nga pwede yan. So, dinidelay mo lang yung reality. Kung yan ang realidad, kasi noon dati kayong majority, totoo na, majority pa rin sila, kunyari 13, no? Pero physically, hindi maka-attend yung dalawa. Let us say, mababago, kaya, pero 11-11, hindi ko makita kung ang dahilan, bakit kaya palitan ng 11 yung desisyon ng isa pang 11, itabla yun eh. So, kunyari man yun ang kinakatakutan nila na kaya silang i-outvote na nitong mga naiiwan sa Senado na so-called minority. Tanggapin na nila yung katotohanan na yan. Alangan naman stalemate mo at ilagay mo sa freezer ang Philippine Senate. Senate of the Republic of the Philippines. Huwag tayo maging katawa-tawa na republika. Alam nyo ba ano nangyari last time? Di ba dapat may bisita na Vietnamese president? Di ba kinancel niya yung pagbisita niya sa Senado? Alam nyo ba na ang Vietnam under communist system yan? Pag-uwi ng Vietnamese president, anong feeling niya about the democratic system? So, mas lalo pa siyang napabilib sa sistema nila. Di ba? Sabi nila ito, democratic system, walang kwenta ito dahil pati Senado hindi mabisita. Oo. Sir, former Senator, yung binabanggit niyo po kanina na nag-aakto silang minority, hindi po ba show of power yung ginagawa ni Alan ngayon na kaya niyang pasunurin yung mga majority senators kahit, well, technically, sinasabi niyo nga, mali po yan. Oo nga, pasunurin sa non-action. Mali yun. Ang tunay na leader sa majority, na pinapakita mo ang leadership mo by carrying out the majority decision sa floor by voting at pinakita ninyo na solid kayo and the will of the majority prevails kasi solid kayo at nagpapakita kayo at bumoboto kayo, ina-outvote ninyo yung opposition ninyo. Yun. That's the real show of leadership. Hindi yung hindi na muna kami magpapakita. What happened? Parang huminto. Nagbago na ang katotohanan, ang sentimiento ng plenary. So kilos kilos minor ay lagay ko na lang sa term ko ng kilos minority, hindi kilos majority. Senator, sa ngayon po na actual na bilangan sa membership ng Senado, 24 minus 2 na majority. So 11. Ano ho ngayon ang bilangan kapag po nag-actual na po ng bilangan sa kung sino ang majority o minority? 13 pa rin ho ba dapat sa majority o ngayon kapag nakakuha ng isa na dagdag na miyembro ang minority, 12 Gs, pwede na ho bang maging majority yon? Well, majority talaga 'yon, pero hindi 'yun sufficient to elect a new leader, a new Senate President. Kailangan 13 pa rin. 13 pa din. Go ahead. Oo, kasi ganito 'yun. Pansinin niyo pa rin yung roll call. Kaya parati ang session nagsa-start yan sa roll call of members. Pag bilangin niyo yung pangalan na ina-announce nila doon, pagka 24 pa rin yun eh. 24 pa rin. Therefore, there are 24 members of the Senate. To elect the Senate President, you need the majority of all the members of the Senate. So 13 po yun. Ayun. Ito ho yung actual na kumbaga ito na po yung legal na interpretasyon dito. When you say you elect the Senate President, kailangan mo pa rin ng majority of all elected senators. Yan, opo. Okay. Correct. And then paano mo, sino ba yung all na yun? Yun yung rino-roll call. Okay. Pag inisa-isa yan eh. Okay. Okay, so yun po ang yung opinion ni Coco Pimentel. Sa the way
understand sa kanyang explanation parang neutral siya at naguguluhan siya sa pangyayari ngayon sa minority at majority senators, no? Pero ayan, no? Narinig niyo naman, paki-comment na lang sa inyong opinion, no? At babasahin natin yan ang mga opinion ninyo sa comment section. Paki-like, paki-share, at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas, and God save the Philippines. Bye-bye.